Sa kabila ng madilim na kalangitan at malakas sa pagbuhos ng ulan, minamaneho ni Yan ang kotse. Gagarahin na siya. Ramdam niya ang sakit ng kaniyang tiyan. Kailangan niya nang makarating sa bahay bago pa lumala ang kaniyang pakiramdam. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, bigla siyang napadiin sa preno ng sasakyan. Agad niya itong inihinto sa gitna ng kalsada. Doon sa harapan ng kanyang mga ilaw, isang lalaking walang malay ang nakahandusay sa basang semento. Agad siyang bumaba ng kotse. Hindi alintanang malamig na ulan na dumikit sa kanyang mga balat. Lumapit siya sa lalaki, lumuhod at sinuri ito. Napansin niyang may pulso pa ito. Mahina, pero naroon. Kinabahan si Yan. Anong dapat niyang gawin? Iiwan na lang ba niya ito sa gitna ng ulan? O tutulungan niya ito? Kahit hindi niya alam kung sino ito o kung anong panganib ang maaaring dala nito sa kanya. O baka naman ang lalaking ito ang magbabago sa kanyang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Maagang nagising si Yan sa tunog ng tilaok ng manok at mahihinang yapak ng mga batang naglalaro sa labas. Sa kabila ng pagod mula sa magdamag na pagmamaneho kahapon, kinailangan niyang bumangon para sa panibagong araw ngayon. Habang dahan-dahang bumangon mula sa kutsyon, hinimas niya ang kaniyang tiyan. 6 na buwan na siyang buntis. Hindi madali, lalo na't wala siyang katuwang sa buhay pero kailangang kayanin para sa kanyang anak. Nang lumabas siya ng kwarto, bumungad sa kanyang amoy ng sinangag at pritong itlog mula sa maliit na kusina. Naroon si Tia Elena, abala sa paghahanda ng almusal kahit na mukhang aburido. Hindi naman nawawala ang pagmamahal sa kanyang kilos. Yan, halika na't kumain ka muna bago ka pumasada. Anang matanda habang inaayos ang plato sa pagkainan. Naglagay pa ito ng mainit na sabaw ng tinola sa mangkok para higupin ni Yan. Higupin mo at may malunggay yan, pampalakas yan. Huwag ka nang magkape at magtubig na lang, ha? Napangiti si Yan at dahan-dahang umupo. Salamat po, Chang. Napakasarap naman ang almusal, mukhang maaga pa po kayo nagising, ah. Habang kumakain, tinitinan siya ng tiyahin niya. Kita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Yan, ewan ko rin ba sa'yo? Alam mo nang buntis ka pero drive ka pa rin ng drive. Sabi nito habang nakapamewang. Ay, alam mo bang maraming balita ngayon nung nagro-road rage ba na yan? Naku, yan sinasabi ko sa'yo. Mag-iingat ka lagi at nag-aalala ako lagi sa'yo at sa bata. Napahinto si Yan sa pagsubo. Sanay na siyang makarinig ng ganitong sermon mula kay Tiang Elena. Pero alam niyang ang pag-aalala nito ay totoo. Tumikim siya bago nagsalita. Kaya ko pa naman, Tiang. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Kailangan kong magtrabaho. Gusto ko namang makatulong kahit papaano sa bahay. Salamat na nga lang sa inyo ni Tio Oscar. May kotse ako na mamaneho kaya may naipapang pasada ako. Napabundong hininga si Tia Elena. Hay nako. Yang Tio Oscar mo kasi, kung binenta na lang natin ang kotse, hindi na naisip ang grab-grab na yan. Isipin mo na lang, Tiang, hindi ba't kahit papaano mas malaki rin ang kinikita sa pagpapasada? Kung ibenta natin yan, wala rin kaagad. Apila naman niyan sa kanyang tiyahin. Kung buhay lang siguro mga magulang mo, hindi ka siguro maghihirap ng ganito. Tahimik lang si Yan. Bata pa lang siya nang mawala siya ng magulang. Kung hindi dahil sa tiyahin at tiyuhin niya, wala siyang matatawag na pamilya. Sigurado ka bang ayaw mo na hanapin ng tatay ng batang yan? Tanong ni Tia Elena. May bahid na pag-aalinlangan sa tinig. Agad na umiwas ang tingin si Yan at kinuha ang kanyang sweldo sa bag. Iniabot niya ito sa tiyahin. Ito po pala, Tiang, ang bag ko sa bahay.
Napailing si Tia Elena at ibinalik ang pera sa kanya. Nako, wag na. Yan. Ipunin mo na lang yan para sa panganganak mo. Saglit siyang natigilan. Totoo namang may naitabi na siya, pero gusto pa rin niya makatulong kahit papaano. Alam niya hindi siya tunay na anak ni Tia Elena, pero kailanman ay hindi siya pinabayaan nito. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, gusto niyang suklian ang kabutihang ipinakita nito sa kanya. Sige na po, Chang. Aniya, may naitabi naman na ako para sa akin. Susweldo naman po ako ulit sa katapusan. Alam ni Tia Elena na hindi niya mapipilit ang pamangkin. Kaya, nagbuntong hininga na lamang siya. Oo, siya yan. Basta mag-iingat ka, ha? Tumango si Yan at ngumiti bago nagpaalam para magsimula na ng kanyang trabaho. Maagang bumiyahe si Yan sa Maynila. Kahit na may katandaan ng sasakyang gamit niya, malakas pa rin ang makina nito at sapat na para pang araw-araw niyang pasada. Unang pasahero niya ay isang babaeng papasok sa opisina. Hindi ito nag-atubiling magbigay ng papuri. Alam mo, miss, ang sipag mo naman, ang galing. Kahit buntis nagtatrabaho ka pa rin. Sabi ng babae, habang ini-scroll ang cellphone nito. Ngumiti naman si Yan. Para po sa baby ko. Iba-iba ang naging reaksyon ng kanyang mga pasahero. May ilan na hanga sa sipag niya, ngunit may ilan ding hindi naiwasang magtaas ng kilay. Minsan, may sumakay sa kanya na isang matandang lalaki. Halos hindi ito makapaniwala nang makita siyang buntis at nagmamaneho. Ano ba yan? Babae na nga ang driver, buntis pa. Dapat nasa bahay ka na lang, hindi ganito. Puna ng matanda, habang umiiling-iling pa. Napatingin na lamang si Yan sa rearview mirror. Masama ang tingin ng matanda at parang dismayado na may babaeng nagmamaneho. At buntis pa. Nasaktan si Yan sa narinig pero hindi na lang siya sumagot. Wala siyang oras para makipagtalo. Ang mahalaga, ginagawa niya ito para sa kanyang anak. Habang lumilipas ang araw, ramdam ni Yan ang bigat ng kanyang katawan. Masakit na ang likod niya. At minsan ay sumasakit din ang kanyang tiyan. Pero, hindi siya tumitigil. Kahit mahirap, tiniis niya ang lahat. Lalo na't wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niya. Sa loob ng kanyang kotse, sandali siyang huminga ng malalim. Tiningnan niya ang teleponong nasa dashboard kung may bagong booking. Wala pa. At traffic pa rin sa kahabaan ng EDSA. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Biglang may naramdaman siyang kakaiba. Isang banayad na pagsipa mula sa loob. Napangiti siya, halos maluwa sa tuwa. Ang likot mo, anak, ha? Mahina niyang bulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang anak niyang gumalaw. Isang maliit na himala sa gitna ng pagod at pagsisikap. Hinimas niya ang kanyang tiyan. Dama ang bagong damdamin ng pagiging isang ina. Sabik na ako makita at mahawakan ka. Pangako, gagawin ni Mama ang lahat para sa'yo. Aniya, mahina pero puno ng pangako. At sa kabilang ng pagod, sa kabila ng mga panghuhusga ng iba, napanatag ang puso ni Yan. Dahil alam niyang anuman ang mangyari, hindi niya pababayaan ang anak niya. Maagang nagsimula ang araw ni Yan. Kahit pa mabigat ang pakiramdam dahil sa kanyang lumalaking tiyan, hindi niya ito iniinda. Ang bawat araw ay isang bagong oportunidad para kumita at makatulong sa gastusin sa bahay. Habang inaayos ang kanyang sasakyan sa labas ng bahay, lumabas si Tia Elena na may dalang baonan. Oh, yan. Ito ang baon mo para hindi ka na bumili sa labas. Sabi ng matanda habang inaaabot ang plastic container na may laman pa ring mainit na kanin at ginisang gulay. Salamat po, Chang. Sagot ni Yan sabay ngiti. Mag-iingat ka, ha? Huwag ka nang magtagal sa daan at umuwi agad mamayang gabi. Paalala pa nito bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan. Nang makaupo na siya sa driver's seat, sandali siyang huminga ng malalim. Isang mahabang araw na naman ito. Ngunit walang dahilan para huminto. Kailangan niyang magsumikap para sa kanyang anak. Mula umaga hanggang tanghali, sunod-sunod ang pasahero ni Yan. May estudyante nagmamadaling pumasok sa eskwelahan.
May isang empleyadong abala sa tawag habang nasa biyahe. At may isang matandang babae na nagpasalamat nang inihatid niya ito ng ligtas sa ospital. Iba-iba ang mga tao nakakasalamuhan niya araw-araw. At bawat isa ay may sariling kwento. May ilan na humahanga sa kanya pero hindi rin nawawala ang mga taong mapanghusga. Sa isang biyahe, may sumakay na 2 babae na tila nagbubulungan sa likuran. Ano ba yan? Babae na nga ang driver. Buntis pa. Bulong ng isa. Ang tapang naman ito. Paano kung may emergency habang nagmamaneho siya? Dagdag ng isa pa. Hindi na lang pinansin niya ng mga ito. Para bang sanay na siyang makarinig ng ganun. Nakakapanibago lang dahil galing pa talaga sa tulad niyang babae rin. Debale na. At para kay Yan, hindi hamak na mas mahalaga naman ang kanyang trabaho at ang anak niya kesa sa opinyon ng ibang tao. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagpasalamat ang mga pasahero bago bumaba. Salamat po, sagot ni Yan na pilit na may ngiti. Pagsapit ng hapon, tinapik ni Yan ang manibela ng kanyang sasakyan. Kaya pa, partner. Ani niya sa kanyang sasakyan bago nagpatuloy sa biyahe. Pagkatapos ng sunod-sunod na booking, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataon upang sandaling iparada ang kanyang sasakyan at magpahinga. Dito niya napansin ang isang kulay itim na leather wallet na naiwan sa likurang upuan. Agad niyang kinuha ito at binuksan upang alamin kung sinong may-ari. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita niya ang laman. Makakapal na salapi, credit cards, at isang ID. Aba, ang dami namang laman ito. Bulong niya sa sarili. Sandali niyang pinag-isipan kung ano ang gagawin. Maaari niyang iwan na lang ito sa isang istasyon ng pulis o di naman kaya hintayin na tawagan siya ng may-ari. Ngunit sa bandang huli, mas minabuti nang siya na mismo magbalik nito. Sinubukan niyang hanapin ang may-ari sa sistema ng app na kanyang ginagamit. Sa kabutihang palad, nakita niyang pangalan at contact number ng huling pasaherong sumakay. Hello po, sir. Kayo po ba si Mr. Joaquin Reyes? Tanong niya nang sagutin nito ang tawag. Oo, ako nga. Sino to? Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Sir, ako po yung grab driver na sinakyan niyo kanina. May naiwan po kayong petaka sa sasakyan ko. Ha? Diyos ko, buti na lang. Nasaan ka ngayon? Pwede ba kitang puntahan? Maya-maya pa ay nakita sila sa isang coffee shop kung saan ibinalik niya ang wallet. Kita sa mukha ng lalaki ang ginhawa at tuwa. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Nito habang binibilang ang laman ng kanyang wallet. Aba, kompleto. Wala kang kinuha kahit piso. Siyempre naman po, sir. Hindi naman po akin yan. Hindi ko po ipagpapalit ang dangal ko sa kahit anong halaga ng pera. Dahil sa lapis ng tuwa, inalok siya ni Joaquin ng pabuya. O heto. Tanggapin mo sana bilang pasasalamat ko. Napatingin si Yan sa sobre ng pera. Hindi niya akalaing bibigyan siya ng ganoong kalaking halaga bilang gantimpala. Naku sir, hindi na po kailangan. Hindi please, tanggapin mo yan. Isa ka magandang halimbawa ng katapatan. Dahil sa pangungulit ng lalaki, sa huli tinanggap rin ni Yan ang reward. Pero higit sa pera, mas mahalaga para sa kanyang dangal at integridad. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kabutihang ginawa ni Yan. Nakarating ito sa mismo opisina ng Grab Philippines. Isang linggo matapos ang insidente, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kinatawan ng kumpanya. Good afternoon po, Ma'am Yan. Gusto lang po namin iparating na humahanga kami sa inyong katapatan. At dahil po rito, nais po namin kayong parangalan ng Grab Philippines bilang isa sa mga Outstanding Drivers of the Month. Nabigla si Yan sa narinig. Talaga po? Ako? Opo, ma'am. Bibigyan po kayo ng isang espesyal na parangal, kasama ng isang bonus bilang pasasalamat ng kumpanya sa inyong kabaitan. Halos maluha si Yan. Hindi niya akalain na ang isang simpleng bagay tulad ng pagsasaoli ng petaka ay magdadala ng ganitong biyaya. Kinabukasan, inimbitahan siya sa opisina ng kumpanya para sa isang simpleng seremonya. Habang nasa entablado,
Pinasalamatan siya ng mga opisyal ng Grab at binigyan siya ng certificate, isang trophy at isang cheque bilang bahagi ng kanyang bonus. Laking gulat niya nang makita ang halaga, sapat na upang makatulong sa kanyang panganganak. Habang iniaabot sa kanyang parangal, lumapit sa kanyang isang reporter at tinanong siya, "Ma'am Yan, ano pong masasabi ninyo sa pagkilalang ito?" Ngumiti si Yan, hawak-hawak ang kanyang tiyan. "Hindi ko po inakala na mararanasan ko ito. Pero para sa akin, hindi na kailangang pag-isipan pa ang pagiging tapat. Ang pera po ay nauubos. Pero ang pangalan at dignidad ay habang buhay mong dala. At higit sa lahat, ginagawa ko ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa magiging anak ko." Nagpalakpakan ng mga tao. Sa araw na iyon, napagtanto ni Yan na hindi kailangang maging mayaman upang makatanggap ng biyaya. Ang kabutihan ng puso, ang tunay na kayamanan ng isang tao. At habang papalapit na ang araw ng kanyang panganganak, isa lang ang kanyang iniisip. Walang ibang kayamanang hihigit pa sa pagiging isang mabuting ina para sa kanyang anak. Sa loob ng isang engranding ballroom sa isang 5-star hotel, nagtipon-tipon ng mahahalagang personalidad sa mundo ng negosyo. Mga kilalang investors, executives, at business tycoons ang dumalo sa isang espesyal na seremonya. Ang formal na pagtatalaga kay Alexander Chen bilang bagong CEO ng Chen Global Holdings. Nakatayo sa harapan si Alexander, matangkad, matikas at may otoridad sa kanyang tindig. Suot niya ang isang custom-made na navy blue suit, kompleto sa cufflinks na may tatak ng kanilang pamilya at sa likod niya ay may malaking logo ng kanilang kumpanya, isang simbolo ng tagumpay at legacy na itinayo ng kanyang ama. Habang binibigkas ng host ang kanyang pangalan, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay niya. Tumayo si Alexander sa podium, kinuha ang mikropono at tumingin sa mga bisita. Mahigpit niyang hinawakan ang papel kung saan nakasulat ang kanyang talumpati, pero sa huli, hindi niya ito binasa. Direkta niyang tiningnan ang mga tao, hindi lamang bilang mga bisita kundi bilang mga taong nakasandal sa kanyang pamumuno. "Ladies and gentlemen, honored guests, and most importantly, my family. I stand before you today as the new CEO of Chen Global Holdings. It is a great honor and a great responsibility. I have spent my entire life preparing for this moment, and I promise to lead this company with integrity, innovation, and excellence." Tumigil siya saglit. Mula sa isang batang sakiti noon, ngayon ay isa na siyang CEO. "My great-grandfather built this company with his own 2 hands. My great-grandmother supported him every step of the way. Their legacy has been passed down from generations to generations. My parents handled the company with grit and passion. And now, as they step into retirement, and as a nod to the people who came before me, I vow to continue their legacy. To my family, my parents, to our employees, and to our investors, I will not let you down." Isang malakas na palakpakan ang bumalot sa buong silid. Sa gilid ay kita niya ang kanyang mga magulang na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang intimate na dinner kasama ang kanyang mga magulang sa isang exclusive restaurant. Tahimik si Alexander habang pinagmamasdan ng kanyang parents sa masayang kumakain. Napansin ito ng kanyang ina. "Son, are you okay?" "Yes, Mom. I'm just processing everything." Sagot niya habang inaayos ang cuffs ng kanyang suit. Sumandal ang kanyang ama sa upuan at lumiti. "You have come a long way, Alexander. Mula sa pagiging batang sakiti noon, ngayon isang ganap ng malakas na CEO." "Indeed," dagdag naman ang kanyang ina. "And we expect nothing but the best from you." Alam ni Alexander na hindi ito isang simpleng paalala. Ito ay isang utos.
Nakangiti pa rin ang kanyang ama pero halata sa tono nito na seryoso ang mga salitang bibitawan. And now that you are the CEO, son, I think it's time you drop the unnecessary things in your life. You should start focusing on your responsibilities. No more parties, no more vices. Napangiti si Alexander at marahang umiling. Yes, Dad, I promise. I promise no more parties. I have a family name to take care of. Nagmukhang kontento ang kanyang mga magulang sa sagot niya. Ilang minuto pa silang nag-usap tungkol sa business plans bago tuluyang nagpaalam. Kinabukasan, lilipad na patungong China ang kanyang parents para doon mag-retire. Ngayon, si Alexander na ang may hawak ng lahat. Sa unang araw ng kanyang opisyal na pamumuno bilang CEO, dumating si Alexander sa opisina suot ang kanyang paboritong tailored suit. Walang bahid ng kaba sa kanyang mukha. Tanging kumpiyansa at determinasyon lang ang makikita. Pagpasok pa lang niya sa main lobby ng kanilang headquarters, agad na tumahimik ang mga empleyado. Ang ilan ay nag-aayos ng kanilang postura. Ang iba naman ay tila nagmamadaling magmukhang abala. Napansin niya ito at napangiti ng bahagya. Sanay na siya. Sa business world, si Alexander Chen ay kinikilala bilang isang brilliant yet intimidating leader. Strict professional at hindi basta-bastang kinakausap kung hindi kinakailangan. Sa isang meeting kasama ang board members, ipinakita niya ang kanyang strategic 5-year plan para sa expansion ng kanilang negosyo. Klaro at diretso ang kanyang presentasyon. Walang paligoy-ligoy, walang drama. We will take Chen Global Holdings to new heights. We will expand our reach in Southeast Asia, modernize our business structure, and increase our market share by at least 20% within the next 3 years. Napahanga ang lahat. Walang duda, ang bagong CEO ay handang patunayan ng sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang tinatamasa, may isang bagay siyang hindi maalis sa kanyang isipan. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, nakaupo si Alexander sa kanyang private lounge na nasa loob mismo ng opisina niya. May hawak siyang baso ng tubig habang nakatanaw sa malawak na bintana. Pinagmamasdan ng city lights ng Maynila. Nagawa niya ng lahat ng inaasahan sa kanya. Napasaya niya na ang kanyang mga magulang. Napahanga niya ang business community. Pero bakit may kulang? Hinawakan niya ang kanyang sintido at napangiti ng mapait. Alam niya kung ano yun. Sa katunayan, gusto niya nang mag-settle down. Sa edad na 32, wala pa siyang asawa o kahit seryosong relasyon. Sa nakalipas na taon, puro negosyo lang ang nasa isip niya. Madalas siyang iset up ng kanyang mga magulang sa iba't ibang Filipino-Chinese socialites. Pero wala ni isa ay nagtagal. Lahat ng relasyon niya ay panandalian lamang. Casual, walang commitment. Pero ngayon nararamdaman niyang gusto niya nang bumuo ng sarili niyang pamilya. Ngunit hindi iyon ganoong kadali. Alam niyang kailangang patunayan niya muna sa sarili niya na kaya niyang dalhin ang empire ng kanilang pamilya. Hindi niya maaaring ipagkatiwala ang kanyang puso hanggat hindi pa siya ganap na sigurado sa kanyang kakayahan bilang CEO. Kaya kahit na gusto niya na makahanap ng babaeng mamahalin, hindi niya muna ito gagawin. Hindi pa ngayon. Babalik siya sa trabaho. Magiging perpekto siyang CEO. At kapag dumating na ang tamang panahon, saka lang niya hahanapin ang babaeng kukumpleto sa kanyang buhay. Sa loob ng isang marangyang boardroom sa 4th floor ng Chen Global Holdings, nakaupo si Alexander. Nakapirming ekspresyon habang nakikinig sa isang senior executive na nagsasalita tungkol sa financial projections ng kumpanya. Sa tabi niya, nakapatong sa mesa ang kanyang mamahaling fountain pen at isang baso ng tubig. Parehong hindi niya nagagalaw mula nang magsimula ang meeting, 1 oras nang nakalipas. Mr. Chen, based on our latest data, we can expect a 15% increase in our Southeast Asian market by the end of the next quarter. Tumango si Alexander habang minamarkahan ng ilang notes sa kanyang tablet. Isa na namang matagumpay na presentasyon.
Ngunit sa kabila ng positibong resulta, isang bagay ay hindi niya maalis-alis sa isip. Pagod na siya. Sa nakalipas na linggo, halos wala siyang pahinga. Meeting sa umaga, press conference sa hapon, business summit sa gabi. Paulit-ulit, walang katapusan. Ngunit ganito talaga ang buhay ng isang CEO. Walang puwang ang kahinaan. Bago pa man matapos ang araw, dumalo siya sa 3 corporate events. Kinailangan niyang makipagkamay sa investors, ngumiti para sa mga kamera, at sagutin ang walang katapusang tanong ng media. At ngayon, sa kabila ng matinding pagod, siya pa rin ang nagmamaneho pa uwi. May emergency kasi ang kanyang driver at ayaw naman niyang gumabala ng iba niyang staff dahil biglaan. Kaya siya na lang nagmaneho para sa sarili. Malalim na ang gabi, madilim ang kalangitan, at tila may paparating na bagyo. Habang nasa liku-likong kalsada patungo sa kanyang penthouse, pakiramdam ni Alexander ay unti-unti siyang hinihila ng antok at hilo. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Masyado na siyang napagod. Damn it! Bulong niya sa sarili. Kailangan niya magpahinga saglit. Itinabi niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang medyo liblib na bahagi ng kalsada. Huminga siya ng malalim at idinikit ang ulo sa headrest. Siguro mga ilang minuto lang ako magpapahinga. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit sa sandaling tumayo siya, biglang lumabo ang paningin niya. Nanikip ang kanyang dibdib. Lalo siyang nahilo. Sa isang iglap, bumagsak sa gilid ng kalsada, walang malay. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, si Yanya naman ay nasa huling biyahe niya na para sa gabing yon. Malakas ang ulan. Madiim ng tunog ng bawat patak sa bubong ng kanyang kotse. Grabe naman to, para namang signal number 3. Bulong niya habang inaayos ang windshield wipers. Dapat ay kanina pa siya umuwi. Pero napilitang tapusin ang isang booking dahil kailangan niyang kumita. Ngayon, ramdam niya na ang sakit sa kanyang tiyan. Hinimas niya ang kanyang tiyan habang patuloy na nagmamaneho. Kaya pa, baby. Uwi na tayo. Habang binabaybay niya ang kalsadang halos wala nang dumadaan dahil sa malakas na ulan, bigla siyang napadiin sa preno. May aninong nakahandusay sa gilid ng kalsada. Isang lalaki. Walang malay. Mabilis na isinara niya ng hazard lights ng kotse at bumaba. Walang pakialam kahit bumagsak ang ulan sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang lumapit sa lalaking nakahandusay. Matangkad ito, nakasuit at halatang isang mayamang tao. Sir? Pagtawag ni Yan. Marahan niyang tinapik ang lalaki sa balikat pero hindi ito gumagalaw. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng ospital. Habang nag-ring ang phone, idinikit niya ang mga daliri sa liig ng lalaki. Salamat sa Diyos at may pulso pa ito. Kinabahan na si Yan dahil hindi niya alam ang gagawin. Hello? Emergency? May lalaki po rito sa may... Pero bago pa siya matapos magsalita, biglang may narinig siyang ugong ng helicopter sa itaas. Kasabay nito ay paparating pang ambulansya at ilang private cars. Para bang isang eksena sa pelikula. Napaatras si Yan. Ano to? Sino ba tong lalaking to? Iyon ang kanyang naisip dahil sa kanyang mga nakita. Mabilis na bumaba ang ilang lalaki mula sa mga sasakyan. Pawang naka-black suit, halatang ito ay mga security personnel. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya. Miss, anong nakita mo? Lalo siyang kinabahan. Pero pinilit niyang maging kalmado. Nagmamaneho lang ako. Nakita ko siya nakahandusay kaya tinawagan kong ospital. Grab driver lang ako. Parang sinisiyasat siya ng tingin nitong lalaki. Pero makalipas ang ilang sandali, tumango ito. Salamat sa tulong mo. Kami nang bahala rito. Mabilis na lumapit ang medics at sinimulan ng pag-aasikaso kay Alexander. Doon lang napagtanto ni Yan na nabasa siya ng ulan, nanginginig at sobrang stress niya na.
Napansin ng isang medik ang kalagayan ni Yan Yan. Buntis siya at basa na rin dahil sa ulan. Mukhang masama ang pakiramdam. Miss, okay ka lang? Napakurap si Yan Yan. Oo, okay lang ako. Pero hindi kumbinsido ang medik. Mukhang you're in distress ah. Halika na, sumama ka sa amin sa ospital. Ay, hindi na po. Agad niyang tinanggihan. Ayos lang po ako. Pero biglang kumirot ang tiyan niya. Napahawak siya sa tiyan niya at napasinghap. Nagkatinginan ng mga medik. Sumama ka na. Mahalaga rin ang kalagayan mo at ang baby mo. At bago pa siya makatangging muli, sumama na siya sa ambulansya. Sa loob ng ambulansya, tahimik si Yan Yan habang nakaupo sa gilid. Sa kabilang dulo ng sasakyan, nakahiga ang lalaking natagpuan niya, si Alexander. Hawak-hawak ang tiyan niya. Bakit siya? Nadamay sa lahat ng to. Nagsimula lang siya ng araw bilang isang simpleng grab driver. Pero ngayon, kasama na siya sa isang sitwasyon na hindi niya maintindihan. Habang tumatakbo ang ambulansya papunta sa ospital, isang tanong lang ang nasa isip niya. Sino ba talaga ang lalaking to? At bakit parang napakalaki ng mundo niya? Sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital, nakahiga si Yan Yan. Nakasuot ng puting hospital gown, bagamat kalmado pa ang paligid, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala sa sinapit ng kanyang baby. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tia Elena. Baka sa mukha matinding pag-aalala. Naku anak, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Agad siyang lumapit sa kama ni Yan Yan. Hawak-hawak ang malamig niyang kamay. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Napabuntong hininga si Yan Yan. Alam niya mag-aalala ng gusto ang tiyahin niya. Pero wala siyang magawa, kundi ang ipaliwanag. Chang, okay lang ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Pero hindi kumbinsido si Tia Elena. Tiningnan niya ang hospital gown ni Yan Yan at lalong lumalim ang kanyang kunot noong tingin. Kung okay, Yan Yan, bakit ganyan ang suot mo? May masakit ba sa'yo? Ano bang nangyari? Bago pa man siya makasagot, biglang lumapit ang doktor na naka-white coat at may hawak na clipboard. Ma'am, ire-require po namin ng full check-up si Miss Yan Yan. Kanina kasi inireklamo niyang pananakit ng tiyan kaya kailangan natin siyang mai-ultrasound para matiyak na nasa maayos na kondisyon ng baby niya. Nalaki ang mga mata ni Tia Elena. Aba, teka. Teka lang, bakit sumasakit ang tiyan mo? Ano ba kasi ang nangyari at napadpad ka rito sa ospital? Doon na nagdesisyon si Yan Yan na ikwento ang buong pangyayari. Kung paano niya natagpuan ang lalaking walang malay sa kalsada at kung paano siyang nadala sa ospital. Matapos mapansin ng mga medic na mukhang in distress siya at kung paano siyang napasama sa ambulansya. Habang nagkukwento si Yan Yan, hindi naman makapaniwala si Tia Elena. Naku naman, Yan Yan, ano bang napasok mo? Buti na lang at walang masamang nangyari sa'yo. Aba, kung lalo ka pang napasama sa sitwasyong yan, ay ewan ko na lang talaga. Napangiti ng bahagya si Yan Yan. Dahil sa pag-aaburido ng kanyang tiyahin, sanay na siya sa ugali nito. Pero may kaba pa rin siyang nararamdaman para sa kalagayan niya at ng kanyang baby. Biglang bumukas ang kortina na humihiwalay sa kama niya at sa ibang bahagi ng kwarto. Pumasok ang isa pang doktor at isang nurse, dala ang ultrasound machine. Sisimulan na po natin ang pag-check. Huminga ng malalim si Yan Yan habang nilalagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan. Nang ilagay na ang probe sa kanyang tiyan, tumutok siya sa screen. Naghihintay ng kahit anong senyales na ayos lang ang kanyang baby. Pagkatapos ng ilang minuto, tumango ang doktor. Mabuti naman, maayos ang kalagayan ng baby mo, Miss Yan Yan. Napaluha siya sa ginhawa. Pero agad din itong napalitan ng kaba nang seryosong tinignan siya ng doktor. Ngunit, dugtong na to. Kailangan mo nang magpahinga. Masela ng pagbubuntis mo. Ang trabaho mo bilang grab driver ay hindi naligtas para sa iyo at sa baby mo. Nagpumiglas si Yan Yan mula sa pagkakahiga. Pero Dok,
Hindi naman ganong kabigat ang trabaho ko. Nakaupo lang naman ako buong araw. Umiling ang doktor. Nakaupo ka nga pero lagi kang nasa biyahe. Laging nadadala sa traffic. Laging nasa panganib. Mas makakabuti kung makapagpahinga ka na lang. Kung hindi ka sumunod, at in case na lumala ang stress mo, i-require kita ng bed rest. Parang bombang sumabog ang balita sa isip ni Yan. Pero, paano po ako mabubuhay kung titigil ako sa trabaho? Tumingin sa kanya si Tia Elena, halatang concern pero may halong inis. Aba yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na itigil mo na yung kakagrab mo. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. Napayuko si Yan. Alam niya namang tama ang tiyahin niya. Pero, hindi ganun kadali ang lahat. May ipon siya, pero alam niyang hindi iyon sasapat para sa lahat ng gastusin niya, lalo na sa panganganak niya. Ang doktor naman ay matigas sa kanyang payo. Miss Yan, you have to decide. Your baby's safety should come first. Hindi na siya nakaimik. Matapos ang check-up, naisipan ni Yan na magtanong sa nurse na nag-aasikaso sa kanya. Miss, kamusta na po pala yung lalaking dinala rin dito? Sumagot ang nurse habang nag-aayos ng records. Yun ba? Na-overfatigue lang siya pero ayos na raw siya ngayon. Nagtaas ng kilay si Tia Elena. Aba, sino bang yung lalaking yun? Bago pa man sila makapagtanong, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng corporate attire. Matangkad ito, may suot na salamin, at halatang isang professional. Lumapit ito kay Yan at marahang ngumiti. Good evening, ako po si Miss Victoria Cruz, secretary ni Mr. Alexander Chen. Napakurap si Yan. Alexander Chen? Sino yun? Bulong niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy sa pagsasalita ang babae. Ako po yung personal na pinadala ni Mr. Chen para magpasalamat ho sa tulong niyo sa kanya. Iniabot ng sekretary ang isang sobre na halatang naglalaman ng pera. Bilang pasasalamat, nais po namin ibigay ito sa inyo. Nagulat si Yan. Ay naku, hindi na po. Hindi po ako tumulong dahil may hinihintay akong kapalit. Ngumiti naman si Victoria pero hindi niya binawi ang sobre. Please, kunin na po ninyo ito. Alam namin na hindi madali ang sitwasyon ninyo ngayon. Nag-alinlangan si Yan. Pero lalo lang siyang naguluhan nang biglang iabot sa kanya ni Victoria ang isang calling card. If you ever need help, don't hesitate to call this number. Bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Tia Elena. Naku, Yan. Huwag kang basta sasama sa kung sino man yan. Napatingin lang si Yan sa calling card. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa o magduda. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa isang pribadong kwarto, nakahiga naman si Alexander. Tahimik habang nakikinig sa report ng kanyang secretary. Sir, okay na po. Naibigay na natin ang tulong sa babaeng tumulong sa inyo. Tumango lamang si Alexander. Hindi niya na maalala ng husto ang mukha ng babae. Pero alam niyang may utang na loob siya rito. Napaisip siya. Sino kaya ang babae? Nagpatuloy ang sekretary at tila may pag-aalinlangan. Sir, may isang bagay pa po kayong dapat malaman. Tumingin si Alexander kay Victoria. Ano yun? Huminga ng malalim ang secretary bago sumagot. She's pregnant. And I heard she's having a hard time. I figured you should know at baka gusto niyo pa siyang tulungan. Natigilan si Alexander. Napatingin siya sa kawalan. May kung anong bumigat sa dibdib niya. Bakit parang may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman tungkol dito? At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, isang bagay ang hindi niya maintindihan. Mula nang ipayo ng doktor na wag na siyang magtrabaho bilang grab driver, mas lalong nahirapan si Yan sa araw-araw. Hindi lang dahil sa kawalan ng trabaho, kundi pati na rin sa iniisip niyang magiging gastusin sa kanyang panganganak. Paano na ako? Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa kama.
Hawak ang kanyang tiyan. Wala siyang ibang mapagkukunan ng pera. May ipon nga siya. Pero hindi sapat para matustusan ang mga buwan panggastusin bago siya manganak. Samantalang si Tia Elena, kahit nag-aalok na ng tulong, alam niyang maraming binabayaran. Tuition ng mga pinsan niya, bayad sa bahay at iba pang gastusin sa pamilya. Ayaw niyang maging pabigat. Dahil dito, napagpasyahan niyang ipaarkila na lamang ang sasakyang ginagamit niya bilang grab driver. Nang sa ganitong paraan, kahit wala siyang kita sa pagmamaneho, may pumapasok pa rin kahit kaunting income. Ngunit kahit anong gawin niyang pagtitipid, ramdam niya ang hirap ng buhay. Samantala, mula nung gabing mailigtas siya ni Yan Yan, hindi na mawala sa isip na Alexander ang babae. Habang nakaupo siya sa opisina niya, iniisip pa rin niya ang nangyari. What if, kung hindi siya dumaan doon? Ano kayang nangyari sa akin? Madilim ang kalsada, umuulan, at gabing-gabi na noon. Sino ang makakakita sa kanya kung hindi si Yan Yan? Hindi niya maintindihan. Pero pakiramdam niya, ay may malalim siyang utang na loob sa babae. Kaya naman habang tumatagal, mas lalo siyang nababother. Hindi siya mapakali sa ideyang maaaring nahihirapan na si Yan Yan sa sitwasyon nito. Hanggang sa tuluyan na siyang nakapagdesisyon. Tutulungan niya ito. Ngunit hindi lang bastang bigyan ng pera. Gusto niyang tiyakin na magiging ligtas at komportable si Yan Yan sa nalalabing buwan ng pagbubuntis nito. At dahil dito ay nakaisip siya ng plano. Kasalukuyang nagluluto ng simpleng hapunan si Yan Yan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napakanood siya ng noon nang makita ang numerong hindi pamilyar. Sino to? Saglit siyang nagdalawang isip bago sagutin. Hello? Sagot ni Yan Yan sa tawag. Good evening, Miss Yan Yan. This is Victoria Tan. I believe you remember me? Mabilis siyang naalala ang babae, ang secretary ni Alexander Chen. Opo, Ma'am Victoria. Magandang gabi po. Ano po may tutulong ko sa inyo? Actually, hindi kami ang may kailangan ng tulong. Ikaw ang nais naming tulungan. Nagulat si Yan Yan. Po? Si Mr. Chen mismo ang nag-utos na bigyan ka ng magandang tirahan habang buntis ka. Ayaw niyang nahihirapan ka sa gastusin mo ngayon kaya nais niyang anyayahan kang tumira sa kanyang mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Yan Yan. Mansyon? Pero bakit po? Hindi naman po humingi ng tulong. Alam po namin yon. Pero nais lang niyang suklian ang kabutihang ipinakita mo. Kung hindi mo siya natulungan nung gabing yon, sino nakakaalam kung anong nangyari sa kanya? You saved his life. And now, he wants to make sure that you are safe too. Hindi agad nakasagot si Yan Yan. Totoo ba ang lahat ng to? Iniisip niyang tanggihan pero naalala niya ang kanyang sitwasyon. Wala siyang trabaho, wala siyang kita at may pinagbubuntis siya. Hindi niya alam kung anong nararapat na gawin. Pero nang marinig niya ang sunod na sinabi ni Victoria, ay tila mas lalo siyang napaisip. Hindi mo kailangang tumira doon ng libre. May trabaho ka pa rin naman. Ikaw ang magiging tagapamahala ng mga dokumentong kailangan ng kumpanya. Kaya may sahod ka rin. Mas lalo pa siyang napaisip. Ibig sabihin, hindi ito basta limos. Trabaho ito. At kung tutuusin, mas safe pa siya. Kaya sa huli, pumayag na siya. Dumating ang araw na susunduin na si Yan Yan. Habang nakatayo sa harap ng bahay, hindi siya makapaniwala nang makita niyang may dumating na limousine para sa kanya. Diyos ko, Chang! Ano to? Totoo ba to? Hindi rin makapagsalita si Tia Elena. Nako, ewan ko sa'yo Yan Yan. Bahala ka nga riyan. Basta, mag-iingat ka na lang ha? Nang sumakay siya sa limousine, hindi niya maiwasang kabahan. Pakiramdam niya, isa siyang prinsesa na dinadala sa palasyo. At nang makarating siya sa mansyon ni Alexander, mas lalo siyang nagulat. Grabe, ang laki naman ito. Napakagarbo ng mansyon, may malaking gate, fountain sa harap at mga mamahaling sasakyan. Napagtanto niya kung gaanong kayaman si Alexander Chen.
Kaya pala may helicopter at private cars na dumating noong gabing yon. At doon niya na nakita si Alexander for the first time. Tumigil siya nang makita niya nakatayo sa hagdan si Alexander. Nakaputing long sleeve shirt ito na nakatupi ang manggas. May suot na mamahaling relo. At may presensyang tila hari na hindi mapantayan. Ngunit ang hindi niya maintindihan, bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso? Parang pamilyar. Parang may kung anong koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ngunit, agad niyang iwinaksi ang ideyang iyon. Naglakad siya papunta kay Alexander. Paglapit niya, yumuko siya bilang tanda ng respeto. Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Malaking tulong po ito sa akin. Ngumiti si Alexander. Isang bihirang ngiti na hindi niya madalas ginagawa. Hindi mo kailangang magpasalamat. I just want to make sure that you are safe. Kapalit ng pagtulong mo sa akin the other night. You've pretty much saved my life. Napatango si Yan Yan. Babayaran ko ito kapag kaya ko na. Umiling si Alexander. Hindi mo kailangang bayaran. Ang importante nasa mabuti kang kalagayan. Mas lalo siyang natouch sa sinabi nito. At bago umalis si Alexander para bumalik sa opisina, nagbili nito kay Victoria. Ikaw nang bahala kay Yan Yan. Habang iniikot ni Victoria si Yan Yan sa loob ng mansyon, hindi man naman maiwasan ni Yan Yan na magtanong. Miss Victoria, ganito ba talaga kabait si Sir Alexander? Talaga bang tumutulong siya ng ganito sa ibang tao? Napangiti si Victoria. Matulungin talaga si Sir Alexander. At mabait siya kahit seryoso at istrikto. Pero alam mo, sandaling huminto si Victoria tila nag-iisip kung sasabihin ba niya o hindi. Ikaw lang inuwi niya sa mansyon na to. Natigilan si Yan Yan. Ako lang? Tumango si Victoria. Oo, ikaw lang. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila may kung anong bumundol sa puso ni Yan Yan. Bakit parang may kakaiba? At bakit tila may kung anong hindi niya maalala? Para lang akong panaginip. Itong unang pasok sa isip ni Yan Yan habang nakaupo siya sa isang malambot na upuan sa loob ng isa sa napakalawak na opisina. Sa tabi niya, may mga neatly arranged flowers at mga papeles na kailangan niyang ayusin para sa kumpanya ni Alexander Chan. Hindi niya kailanman naisip na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Ilang linggo pa lamang nakalipas, habang bumabiyahe siya sa ulan bilang isang Grab driver, iniisip niya kung paano niya matatapos ang buwan nang hindi nauubusan ng pera. Pero ngayon, nandito siya. Nasa isang ingrandeng mansyon, nagtatrabaho bilang isang personal assistant at higit sa lahat, walang problema ang kanyang kalagayan bilang isang buntis. Sa totoo lang, hindi naman ganun kahirap ang kanyang trabaho. Ang tanging responsibilidad niya lang ay ayusin ang mga papeles. I-check ang mga schedule at checking nasa ayos ang mga dokumento na kailangang permahan ni Alexander sa mansyon. Walang stress, walang traffic, at higit sa lahat, walang matinding pagod. Masaya rin siyang mabait ang mga staff sa mansyon. Kahit noong una ay nahihiya siya, kalaunan ay natutunan niyang makisama. Miss Yan Yan, gusto mo ng juice? Tanong ng isa sa mga kasambahay. Ay, nakakaya naman po. Pwede naman akong kumuha. Huwag na po, ma'am. Kasama po sa trabaho namin yon. Huwag kayong mahihiya. Kayo po ang bisita rito. Pero, hindi naman po ako bumisita. Nagtatrabaho rin ako dito. Kasi po, kayo lang ang ibang trato ni Sir Alexander. Napaatras pa ang kilay ni Yan Yan. Ano pong ibig niyo sabihin? Iba po talaga kayo, ma'am. Si Sir hindi basta-basta nagpapapasok yun ng kahit sino, lalo na sa loob ng mansyon. Saglit siyang natigilan. Bakit nga ba? Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Merlinda Silvano from Mindanao. Maraming salamat sa pakikinig. Pero hindi niya na masyadong iniisip yon. Sa ngayon, masaya na siya na magaan ang trabaho niya at wala siyang dapat na ipag-alala. Madalas ay abala si Alexander sa trabaho. Laging may meeting, may conference call o di naman kaya ay lumalabas para dumalo sa mga business summits. Pero kapag nasa mansyon ito, hindi niya maiwasang mapansin kung paano ito sa labas ng opisina. Hindi lamang bilang isang CEO, kundi bilang isang normal na tao. Minsan may mga pagkakataong nagkakasalubong sila sa hallway. Good morning, sir. Good morning, Yan. Kamusta ka? Lagi siyang tinatanong nito ng kamusta siya. Kung maayos ba ang kalagayan niya, kung may kailangan ba siya. At sa bawat pagkakataon na nagkakausap sila, unti-unti nakikita ang ibang side ni Alexander. Isang taong maalaga, matulungin, at higit sa lahat, hindi mahirap pakisamahan. Isang gabi nagpaalam si Victoria na may aasikasuhin sa labas kaya si Alexander mismo ang nagdala ng mga dokumento sa kwarto ni Yan. Kakatapos lang niyang maligo noon at nakaduster lang siya, kaya nagulat siya nang biglang may kumatok. Yan. Nang marinig niya ang boses ni Alexander, nataranta siya. Sandali lang po. Mabilis niyang pinatuyo ang kanyang buhok at inayos ang sarili bago binuksan ang pinto. Nakita niya si Alexander. Nakatayo ito sa may pintuan, hawak ang ilang folders. Pasensya ka na, mukhang nakaisorbo ako. Ay hindi po sir, ano po yan? May ilang mga papeles na kailangan kong pirmahan at baka gusto mong i-review muna bago ko i-submit bukas. Kinuha niya mga dokumento at sumagot. Sige po, babasahin ko. Ito. Salamat yan. Bago ito lumayo, saglit pa siyang tiningnan ni Alexander. Nakakainggit ka. Napatigil siya. Po? Kasi parang kahit anong sitwasyon mo, nakukuha mo pa rin umiti. Biglang bumalis ang tibok ng puso niya. Napayuho siya at naramdaman niyang namula ang kanyang pisngi. Bago pa siya makasagot, lumakad na si Alexander palayo. At hindi niya na maipaliwanag ang dahilan. Pakiramdam niya ay may kung anong sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging madalas ang pag-uusap nila Alexander. Minsan habang nakaupo siya sa garden, abala itong lumapit at tabihan siya. Ang ganda ng panahon ngayon. Opo sir, ang sarap nga po huminga ng sariwang hangin. Hindi mo na ako kailangang tawaging sir. Just call me Alexander. Napatingin siya dito at nag-alangan. Pero nakakahiya po. No, I insist. Dito sa bahay ko, hindi ako boss. Just call me Alexander. Hindi niya alam kung bakit pero may totoong kung anong init ang gumagapang sa kanyang mukha. Okay po, Alexander. Ngumiti ito. See? Hindi naman mahirap, diba? Minsan, isang gabi habang abala si Yan sa pagsasaayos ng ilang papeles sa opisina ni Alexander, bigla itong lumabas mula sa kwarto nito. Mukhang pagod. Napakaraming meeting ngayong araw. Napatingin si Yan dito. Stress po ba kayo? Gusto mo po ng kape? No, I'm fine. Pero salamat sa alok mo. Umupo ito sa isang upuan malapit sa kanya. Saka pinagpasan ng ginagawa niya. Ang sipag mo sabi niyo po, tulungan ko kayo. Siyempre, gagawin ko po ng maayos. Napangiti naman si Alexander. Buti ka pa, masipag. Ako, gusto ko na lang magbakasyon. Natawa si Yan. Di mo bakasyon po kayo. Kung pwede lang. Kasi po, work ng work. Baka po tumanda kayong binata niyan.
Nagulat siya nang biglang natawag ni Alexander. Isang malakas, totoo at malayang tawa iyon. Diyos ko, yan. Ikaw lang talaga yata makakapagsabi sa akin ng ganyan. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya, mas lalo siyang naging komportable sa presensya ni Alexander. At habang magkasama silang nagtatawanan, may kung anong kakaibang pakiramdam sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi niya inakalang muling mararamdaman niya. Isang bagay na tila matagal niya na nakalimutan, ang kilig. Sa paglipas sa mga araw, naging mas close pa sina Yan at Alexander. Nagsimula sila maging komportable sa isa't isa. Mula sa simpleng palitan ng ngiti hanggang sa mga hindi inaasahang pag-uusap na umabot ng ilang oras. Ngunit kahit anong pilit nilang itago, may isang bagay silang hindi maamin. Unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Isang gabi habang nasa study room si Alexander at abala sa pagbabasa ng mga business reports, biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya at nakita si Yan. May dalang tray na may tasa ng gatas. Huling kita ko na kanina pa kayo nagbabasa. Baka hindi pa kayo nagre-relax. Tumingin si Alexander sa kanya at saka napangiti. Tama ka. Hindi ko na malayang hating gabi na pala. Inilapag niya ng tray sa mesa at naupo sa harap niya. Dapat kasi nagpapahinga rin kayo. Hindi laging trabaho. Sabagay, pero ang trabaho ko, ang buhay ko. Napangiti si Yan. Pero kahit CEO kayo, tao pa rin naman ho kayo. Kahit papaano ay kailangan nyo rin pong alagaan ang sarili ninyo. Tahimik lamang si Alexander habang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero may anong init ang pumapang sa kanyang dibdib. Parang ang saya niyang pakinggan ng isang taong nag-aalala sa kanya. Sa tagal niya sa corporate world, bihira lang ang may nagsasabing magpahinga siya. At ngayon, isang simpleng babaeng hindi niya inaasahan ang siyang nagpayo sa kanya ng ganoon. Nagtagpo ang mga mata nila. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang koneksyon sa kanilang pagitan. Pero bago pa may mangyari, umiwas agad ang tingin si Yan at tumikim. Sige po, matutulog na po ako. Good night. Good night, Yan. Pinanood ni Alexander ang paglayo ni Yan habang pilit na pinipigilan ang sariling ngiti. Minsan, isang maaliwalas na umaga, nagkasabay sila ni Alexander sa paglalakad sa hardin. Habang naglalakad, napansin niyang tahimik lang si Alexander. May iniisip ka ba? Tanong niya dito. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Wala naman. Natutuwa lang ako kasi parang mas okay ka na ngayon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Oo nga po, malapit na akong manganak. Hindi ko na malahi ang bilis pala ng panahon. Tumango si Alexander pero may lungkot sa kanyang mga mata. Anong balak mo pagkatapos mong manganak? Saglit siyang natahimik. Ang usapan nila noon ay aalis na siya pagkatapos manganak, ngunit bakit parang ayaw pa niyang umalis? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko pa po alam. Tila gusto pang may sabihin ni Alexander pero bago pa ito makapagsalita, biglang sumipa ang baby ni Yan. Aray, ang likot mo naman, baby. Nag-alala si Alexander. Okay ka lang? Napatawa si Yan. Opo, normal lang po ito. Gusto ko lang mapapansin ng anak ko. Pwede ba? Tanong ni Alexander. Napataas ang kilay niya. Po? Pwede bang mahawakan? Nag-aalangan ba na tumango si Yan? Dahan-dahan inilagay ni Alexander ang kamay niya sa tiyan ni Yan. Maya-maya pa, naramdaman nila ang isang sipa. Nagulat si Alexander at parang bata itong napangiti. Wow, ang likot nga niya. Napangiti si Yan. Sabi ko na mukhang gusto niyang makilala ka. Napatingin si Alexander sa kanya. At ako rin, gusto ko rin siyang makilala. Doon ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yan. Isang madaling araw, biglang nagising si Yan dahil sa matinding sakit ng tiyan. Aray! Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone na tinawagan si Victoria.
Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Alexander. Halatang galing sa pagtulog. Ano nangyari? Mukhang manganganak na ako. Agad siyang binuhat ni Alexander at dinala sa sasakyan. Halata sa mukha nito ang kaba. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Sa gitna ng pagbilis ng sasakyan, hindi maipaliwanag ni Yan ang damdamin niya. Bakit si Alexander ang kasama niya sa napaka-importanting sandali ng kanyang buhay? Pagdating nila sa ospital, agad na sinalubong sila ng mga nurse at dinala si Yan sa delivery room. Pero habang nagmamadali sila, may isang nurse ang lumapit kay Alexander. Sir, as the father of the baby, paki-fill out na lang po ng form na ito. Nanlaki mga mata ni Alexander. Ha? Napatigil si Yan sa sakit at napatingin kay Alexander. Oh, wait, hindi siya tatay. Sigaw ni Yan, napatigil naman ang nurse tsaka natawa. Ay, pasensya na po sir, akala ko po. Maging si Alexander ay napatingin sa nurse na parang hindi alam kung paano magre-react. Hindi po, pero sige po, tutulungan ko na lang siya. Habang tinutulungan si Yan na dalhin sa delivery room, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit hindi ko agad tinanggi? Bakit parang okay lang sa akin? Iyon ang naisip ni Alexander. Matagal ang naging panganganak ni Yan. Habang naghihintay sa labas si Alexander, hindi niya maiwasang kabahan. Bakit pa parang sobrang siyang nag-aalala? Bakit pa parang hindi lang isang empleyado ang inaantay niyang mga anak? Lumipas ang ilang oras, tsaka lumabas ang doktor. Sir, successful po ang delivery. Malusog po ang baby boy. Biglang napahinga ng malalim si Alexander. Parang nabunutan siya ng tinik. Agad siyang lumapit sa nursery room. At doon niya nakita ang isang maliit na sanggol na mahimbing natutulog sa loob ng incubator. At doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang koneksyon. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may espesyal akong nararamdaman sa batang to. Bulong ni Alexander sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan na ring lumabas si Yan sa ospital. Ayon sa napagkasundoan noon, dapat ay aalis na siya sa mansyon matapos niyang mga anak. Pero habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit, dumating si Alexander. Anong ginagawa mo? Inaayos ko lang po ang mga gamit ko. Aalis na rin po kasi ako. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alexander. Bakit ka aalis? Kasi po, yun naman po ang kasunduan natin, di ba? Tanong niya, pero may bahid ng lungkot sa boses. Tumingin lang sa kanya si Alexander bago dahan-dahang umiling. Hindi na yun ang kasunduan natin. Napatingin siya rito, naguguluhan. Manatili ka muna rito. At least hanggang sa makabawi ka. Napakurap siya. Bakit? Napahinga ng malalim si Alexander at saka tumingin sa kanya. Dahil ayoko pang mawala kayo rito. At doon ay tuluyan ang bumilis ang tibok ng puso ni Yan. Lumipas ang ilang buwan at mabilis na lumaki ang anak ni Yan. Mula sa isang maliit at mahina pang sanggol, ngayon ay isa na siyang malusog at masayahing bata na palaging kinagigiliwan ng lahat sa mansyon. Madalas na nilang pag-usapan ni Alexander ang bata, lalo na tuwing gabi habang pinagmamasa nitong mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Sa tingin ni Yan, napakalaking swerte ng anak niya. Kahit walang ama, hindi ito lumaking kulang sa pagmamahal. Pero ang hindi alam ni Alexander, isang kasinungalingan ang bumabalot sa kwento ng ama ng bata. Isang gabi, naupo naman si Yan sa veranda ng mansyon habang buhat-buhat ang kanyang anak. Tahimik na sumunod si Alexander. May dalang 2 baso ng mainit na tsaa. Puwitan na naman tayo nito. Pabirong sabi ni Alexander habang iniaabot ang isa sa kanya. Napangiti si Yan at tinanggap ang inumin. Salamat, bossing. Umupo naman si Alexander sa tabi niya. At pareho nilang pinagmasdan ng bata ang himbing nasa kanyang duyan. Alam mo, hindi ko alam kung bakit.
Pero parang may espesyal na koneksyon ako sa batang to. Biglang sabi ni Alexander. Saglit na natigilan si Yan. Bakit mo nasabi yan? Napabuntong hininga si Alexander. Ewan ko. Basta parang gusto ko siyang alagaan. Napangiti si Yan. Pero kasabay noon ang bigat sa kanyang dibdib. Siguro kasi hindi mo pa siya nakikilala ng lubos. Hindi mo pa nakikilala ang totoo niyang ama. Biro niya, sabay tawa para pagaanin ng usapan. Speaking of, sabat naman ni Alexander, biglang seryoso ang tono. Bakit hindi mo pa siya hinahanap? Hindi ba dapat nandito siya para sa inyo? Natigilan si Yan. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng lampin ng kanyang anak. Busy kasi siya. Break na rin naman kami. Pero nasa abroad pa, hindi makauwi dahil sa mga papeles. Tumango si Alexander, tila naniwala naman. Kaya pala ikaw lang mag-isa. Pero sana bumalik siya kaagad. Hindi madaling magpalaki ng bata nang walang katuwang. Napayuko si Yan. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Makalipas ang 2 taon, noon isa lang siyang ordinaryong catering staff sa mga malalaking events. Naiimbitahan siya sa iba't ibang parties ng mayayaman dahil sa kanyang husay sa trabaho. Isang gabi ay na-assign siya sa kanilang isang malaking masquerade ball sa isang marangyang hotel. Ang mga bisita, mga elite, kilalang pamilya sa negosyo, politiko at mga sikat na personalidad. Suot ang kanyang simpleng catering uniform, pinanood lang niya ng ingranding kasiyahan mula sa gilid ng ballroom. Napakaganda ng dekorasyon, mga chandelier na kumikislap, mahahabang kortina na gawa sa mamahaling tela, at isang dance floor kung saan nagsasayawan ng mga bisitang nakasuot ng magagarang damit at maskara. Para siyang nasa isang fairy tale, ngunit bago pa siya muling bumalik sa trabaho, isang insidente ang nangyari. May isang lalaking lasing na humarang sa kanya. Uy miss, ang ganda mo ah. Hindi bagay sa'yo ang tray-tray na yan, sabi nito na nakangisi. Iniiwasan niya ang lalaki, pero lalo lang itong lumapit. Pakibitiwan nga ako sir, nagtatrabaho po ako. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, isang matangkad na lalaki na kamaskarang lumapit at itinulak ang lasing palayo. Back off. Sa takot ay umalis ang lalaking lasing. Laking pasalamat ni Yan sa estrangherong tumulong sa kanya. Hindi niya ito nakilala dahil sa maskara. Pero may kakaibang aura ito. Parang hindi lang basta ordinaryong bisita. Matapos ang insidente, nagkausap sila ng estranghero. Hindi ka na dapat bumalik sa loob. Maraming lasing na pwedeng manggulo sa'yo. Pero may trabaho pa po ako. Sasamahan na lang kita sa labas, at least safe ka. Hindi niya alam kung bakit, pero parang komportable siya sa presensya ng lalaki. Naglakad-lakad sila sa labas ng ballroom at nag-usap. Isa raw itong negosyante na napilitang umattend sa party kahit hindi niya gusto ang mga ganitong okasyon. Nagkainuman sila sa bar ng hotel at sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho silang nalasing. At sa gabing yon, nagkamali sila. Kinabukasan, nagising si Yan sa loob ng isang hotel room. Nasa tabi niya ang lalaki, pero nakadapa ito at hindi niya makita ang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang bumangon siya mula sa kama. Hindi niya kayang harapin ang estranghero. Hindi niya kayang tanggapin na may nangyari sa kanila. Sa sobrang gulat at hiya, agad siyang umalis. Hindi na muling binalikan pa ang lalaking yon. Lumipas ang ilang linggo at napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Buntis siya. Wala siyang ideya kung sinong ama ng kanyang dinadala. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang lalaking yon dahil hindi niya malang nakuha ang pangalan nito. At dahil sa kahihiyan, ipinagsabi na lang niya na iniwan siya ng nobyo, na ang ama ng bata ay nasa abroad at hindi na nakabalik. Habang nakaupo sa veranda kasama si Alexander, hindi niya maiwasang mapaisip sa mga alaala na nakaraan. Walang alam si Alexander sa totoong kwento,
At mas pinili niyang manatili sa kasinungalingan dahil ayaw niyang mabago ang pagtingin nito sa kanya. Maya-maya lumingon siya kay Alexander at nagtanong, "Bossing, bakit niyo nga ba ako tinutulungan ng ganito?" Tumingin ito sa kanya at ngumiti. "Kasi gusto kong tumulong. At saka gusto ko ring makita kung paano siyang lumaki." Sabay turo sa kanyang anak. Dahil sa sagot na iyon, hindi maiwasan niya ng mapangiti. Napakalaki ng ipinagbago ng buhay niya. Mula sa isang pagiging single mother na walang alam kung paanong bubuhayin ang anak niya, hanggang sa makilala niya si Alexander. At ngayon, kahit hindi pa niya masabi ang totoo, nagpapasalamat siyang dumating ito sa buhay nilang mag-ina. Kahit na hindi na sila maging higit pa sa magkaibigan, sapat na sa kanya ang narito ito ngayon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging espesyal ang samahan ni na Alexander at Yan Yan. Mula sa simpleng pag-uusap tuwing gabi habang pinapatulog ang bata, hanggang sa mga maliliit na kilos ng pag-aalaga ni Alexander sa kanya. Unti-unting lumalalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag. Bakit parang may kakaibang pamilyaridad silang nadarama sa isa't isa? Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa loob ng malawak na entertainment room ng mansyon, napansin niya ang paraan ng pagtawa ni Alexander. Parang narinig niya na yun noon. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Tiningnan niya ang mukha nito. May kung anong bumubulong sa kanya na matagal niya na ito nakilala. Napansin ni Alexander ang tingin ni Yan Yan at ngumiti ito. "Bakit ganyan ang tingin mo? May dumi ba ako sa mukha?" Napakurap si Yan Yan. Wala, may naalala lang ako." Ngunit hindi niya masabi kung ano. Sa isa pang pagkakataon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa attic ng mansyon, aksidenteng may nahulog na lumang maskara mula sa isang kahon. Pinulot ni Alexander at tiningnan. "Masquerade mask?" Tanong ni Alexander habang pinagmamasdan ito. Nagulat si Yan Yan. Biglang may gumuhit na alaala sa isipan niya. Isang ingrandeng party. Isang lalaking nakamaskara. Isang gabing hindi niya malilimutan. Mabilis siyang napalunok. Imposible. Siya kayang lalaking yun? Habang patuloy silang bumubuo ng kanilang tahimik at masayang mundo sa mansyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang yayanig sa kanilang buhay. Bigla na lang bumalik mula sa China ang mga magulang ni Alexander. Walang pasabi, walang abiso. Isang hapon, habang nasa sala si Yan Yan kasama ang kanyang anak, isang sunod-sunod na pagbusina ang narinig mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang convoy ng magagarang sasakyan na pumapasok sa bakuran. Maya-maya pa pumasok sa mansyon ang isang matandang lalaki na naka-business suit at isang babaeng eleganteng naka-kipaw, ang mga magulang ni Alexander. "Alexander, my son!" Masiglang bati ng kanyang ina, ngunit kita sa kanyang mga matang pagtataka nang makitang mag-ina sa loob ng mansyon. Napatingin si Alexander kay Yan Yan bago naglakad palapit sa kanyang mga magulang. "Mom? Dad, bakit bigla kayo nandito?" Tumingin ang kanyang ama kay Yan Yan na nag-aalala ang buhat ng kanyang anak. "At sino sila?" Huminga ng malalim si Alexander bago ngumiti at marahang hinawakan ang kamay ni Yan Yan. "Mom, Dad, pinapakalala ko sa inyo ang aking girlfriend si Yan Yan at ang kanyang anak, na itinuring ko na ring akin." Nakita ni Yan Yan kung paanong umangat ang kilay ng ina ni Alexander, ngunit mabilis nitong tinakpan ang kanyang reaksyon ng isang formal na ngiti. "Girlfriend?" Tanong nito na tila inisa-isa pa niyang inaral mula ulo hanggang paa. Tumango si Alexander. "Yes, Mom. At gusto kong ipaalam sa inyo na mahalaga sila sa akin." Bagaman hindi nagreklamo ang kanyang ina, ramdam ni Yan Yan ang pag-aalinlangan nito. Samantala, nakangiti lamang ang ama ni Alexander ngunit tila tahimik na nagmamasid. Si Yan Yan naman hindi maiwasang kiligin. Hindi niya akalaing tatawagin siyang girlfriend ni Alexander sa harap ng mga magulang nito.
Ngunit sa kabila ng saya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Parang may paparating na bagyo. Makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Yan Yan. Mula ito sa ina ni Alexander. Yan Yan, gusto sana kitang makasama sa isang Chinese restaurant bukas. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Dahil hindi naman ito tumanggi sa relasyon nila ni Alexander, naisip ni Yan Yan na baka ito na ang pagkakataon para tuluyang tanggapin siya bilang bahagi ng pamilya. Sa umpisa, maayos ang kanilang pag-uusap. Masayang pakikitungo ng ina ni Alexander sa kanya. Napag-usapan nila ang pagiging ina, kung paanong palakihin ang bata at kung paanong napalapit si Alexander sa kanya. Ngunit habang lumalalim ang usapan, unti-unti nagbago ang tono ng kanyang biyanan. Alam mo Yan Yan, panimula nito habang maingit na ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Alam kong mabuting babae ka at hindi ko minamasama ang relasyon ninyo ni Alexander. Pero may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Natigilan si Yan Yan. Ano po iyon? Huminga ng malalim ang ginang. May napili na kaming ipapakasal kay Alexander. Parang biglang huminto ang mundo ni Yan Yan. Ano po? Halos pagulong niyang tanong. Hindi siya makapaniwala. Alam mo namang bahagi siya ng isang royal Chinese family, hindi ba? Seryoso ang ina ni Alexander. May tungkulin siyang ipakasal sa isang babaeng may dugong Chinese. Hindi katulad mo na may anak na at mula sa ibang pinagmulan. Dumagundong ang dibdib ni Yan Yan. Pero, mahalaga po ba talaga yon? Hindi po ba na mas mahalaga kung sino ang mahal niya? Mahina niyang tanong, pero puno ng emosyon. Tinitigan siya ng ginang. Kung mahal mo ang anak ko, let him go. Nanlabong paningin ni Yan Yan sa naluluhang mga mata. Hindi ko maintindihan. Utang na loob na lang ang dahilan kaya nandito ka sa buhay niya. Dugtong ng ina ni Alexander. Sinagip mo siya noon kaya narito siya para sa iyo at sa anak mo. Pero hindi kayo maaaring magkatuluyan. Hindi siya magpapakasal sa napili namin hanggat nandyan ka. Maya-maya, isang sobre ang inilabas ng ginang at marahang itinulak ito sa harapan ni Yan Yan. Narito ang isang malaking halaga. Dapat ay sapat na ito para makapagsimula ka ulit ng buhay mo. Layuan mo ng anak ko. Tinitigan lang ni Yan Yan ang sobre. Hindi siya makapaniwala na nagyayari ito. Parang eksena lang sa pelikula. Pero narito siya. At ito ang realidad. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang sobre. Hindi po ako mukhang pera. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ng ginang. Hindi mo kailangang maging mukhang pera para tanggapin ang katotohanan. Hindi kayo para sa isa't isa. Nang umuwi siya ng gabing yon, hindi siya mapakali. Tama ba ang sinabi ng ina ni Alexander? Mahal ba siya nito dahil sa utang na loob? At kung sakali mang mahal nga siya nito, may laban ba sila? Napatingin siya sa kanyang anak na natutulog ng mahimbing. Kaya ba niyang ipaglaban ang pag-ibig nila kahit alam niyang maaaring masira ang buhay ni Alexander nang dahil dito? Dahil sa isipan ni Yan Yan, isang tanong lang ang lumulutang. Ano ang dapat niyang gawin? Malungkot ang gabing yon para kay Yan Yan. Habang pinapatulog niya ang kanyang anak, pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng kwarto nilang mag-ina sa loob ng ingranding mansyon ni Alexander. Napamahal na ito sa kanya. Ang katahimikan, ang init ng tahanang ito, at higit sa lahat, ang presensya ni Alexander. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Alam niyang hindi sila maaaring magkasama habang buhay. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang anak, umupo si Yan Yan sa mesa at huminga ng malalim. Kinuha niya ang isang papel at sinimulang isulat ang pinakamahirap na liham na kailanman ay ginawa niya. Alexander, alam kong magugulat ka sa pagbasa mo nito, pero ito na lang ang tanging paraan para maprotektahan kita at ang sarili ko. Huwag mo na akong hanapin. Hindi na ako babalik. May natanggap akong job offer at ito na ang pinakamagandang oportunidad para sa akin at sa anak ko. Kailangan ko itong tanggapin. At may isa pa akong aaminin sa'yo.
Nagkabalikan na kami ng dati kong nobyo, ang tunay na ama ng aking anak. Nagdesisyon kami magsimulang muli bilang isang pamilya, kaya wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Alexander, gusto kong malaman mong isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi ko malilimutan ang mga alaala natin dito. Ang mga gabi ng walang katapusang kwentuhan, ang pag-aalaga mo sa anak ko, at ang paraan ng pagpapahalaga mo sa amin. Pero alam ko na hindi tama. Hindi ako ang babae na para sa'yo. Hindi ako kabilang sa mundo mo. Maraming salamat sa lahat, Alexander. Paalam. Sa bawat salitang kanyang sinusulat, hindi na napigilan ni Yan ang pagbagsak ng kanyang luha. Ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Madaling araw noon at walang kaalam-alam si Alexander na iyon pala ang huling pagkakataon na gigising siya sa parehong bahay kung saan naroon si Yan. Bitbit ang isang maliit na maleta at ang kanyang anak na mahimbing pa rin natutulog sa kanyang yakap, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Wala siyang gustong gisingin. Wala siyang gustong makita. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa paligid ng mansyon. Dito niya naramdaman ang kasiyahan na matagal niya nang hindi nararamdaman. Ngunit ito rin ang lugar kung saan kailangan niyang lumayo. Bago siya tuluyang umalis, ipinatong niya ang liham sa mesa ni Alexander. At tuluyan na siyang lumisan. Kinabukasan, nagising si Alexander na magaan ang pakiramdam. Hanggang sa mapansin niyang tahimik ang buong bahay. Karaniwan naririnig niya ang tawa ng anak ni Yan sa umaga o ang banayad na yapag ni Yan sa kusina. Ngunit ngayon tila ba walang buhay ang buong mansyon. Naglakad siya pababa at napansin ang sobre sa kanyang mesa. Agad niyang kinuha iyon at binasa. Habang lumalalim ang binabasa niya, ramdam niyang parang sinasakal ang kanyang puso. Parang sinasaksak siya sa dibdib ng paulit-ulit. Nagkabalikan sila ng ama ng bata. Hindi na siya babalik. May bagong buhay na siya. Napaluhod si Alexander. Hawak ang liham habang bumagsak ang kanyang mga luha. Parang may hinila palabas sa puso niya. Hindi siya makapaniwala. Akala niya ay may nararamdaman din si Yan para sa kanya. Akala niya may laban sila. Pero mali pala siya. Dumating ang kanyang mga magulang sa sala at napansin ang bigat sa kanyang mukha. Ano na naman ang nangyari? Tanong ng kanyang ina. Hindi siya sumagot. Hinawakan ng kanyang ama ang liham na nasa kanyang kamay. Binasa niya ito saglit at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sabi ko na nga ba, ganyan lang talaga ang mga Pilipino. Tumingin ito kay Alexander na punong-puno ng lungkot at sakit. Nakuha niya ng gusto niya. Paggalinga, proteksyon, at tulong. At ngayon, aalis na siya. Hindi mo na siya makikita pang muli. Napailing ang kanyang ina. Kaya hindi ka maaaring pumasok sa isang relasyon sa labas ng ating lahing anak. Hindi ito para sa'yo. Hindi ito para sa pamilya natin. Pero kahit anong sabihin ng kanyang pamilya, alam ni Alexander na hindi iyon totoo. Alam niyang hindi ganoon si Yan. Alam niyang tunay ang pinagsamahan nila. Ngunit anong magagawa niya kung wala na ito? Dahil sa sakit ng pagkawala ni Yan, tila nawala na ng saysay ang lahat para kay Alexander. Wala na siyang dahilan para lumaban. Wala na siyang dahilan para sumuway. Kaya nang ipinaalala sa kanya ng kanyang mga magulang ang kasunduang kasal sa isang babaeng mula sa angka ng mga Yu, hindi na siya lumaban pa. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya tumutol. Kung wala na rin lang si Yan sa buhay niya, ano pang laban ang meron siya? At dumating na nga ang araw na pinakaayaw ni Alexander. Mabigat ang kanyang loob habang nakatayo sa gitna ng engranding ballroom. Suot ang isang perpektong tuxedo. Sa harapan niya ang kanyang magiging fiancé. Isang babaeng halos hindi niya kilala, ngunit pinili ng kanyang pamilya para sa kanya. Tila isang malaking negosyo ang kasal na ito. Sa paligid, ang mga kasosyo sa negosyo ng pamilya Chen at Yu ay nagbabatian at nagbubunyi. Para sa Chen at Yu family and for the successful empires,
Sigaw ng host habang nagkatuwaan ng lahat. Ngunit habang palakpakan at kasiyahan ang naririnig niya, ang puso niya ay naglalakad palayo. Habang mahigpit na nakahawak ka sa kanyang wine glass, iniisip niya ang isang bagay na hindi niya matakasan. Bakit ganon? Nakilala ko ng babaeng mahal ko, pero hindi ko siya maaaring makasama. At ngayon, kailangan kong pakasalan ng isang babaeng hindi ko naman mahal. Napatingin siya sa paligid. Pilit na naghahanap ng kahit anong pamilyar. Pero wala. Wala ang dapat na naroon sa tabi niya. At habang masaya ang lahat, si Alexander Chan naman ay nakatayo sa gitna ng isang marangyang engagement party. Ngunit ang puso niya ay basag na basag. Bumalik si Yan Yan sa poder ng kanyang Tia Elena na parang walang nangyari. Pinilit niyang umiti. Pinilit niyang ipakita na okay lang siya. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ng Tia Elena isang gabi habang tinutulungan siyang itabi ang mga pinabili niya. Mahirap maging single mom lalo na kung kaya namang may tumulong sa'yo. Nginitian na lang ni Yan Yan ang tiyahin. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya pwedeng aminin na araw-araw siyang nagigising na may mabigat na pakiramdam. Na kahit anong gawin niya, hindi niya kayang kalimutan si Alexander. Isang gabi, habang nagpapadede siya sa kanyang anak, napansin niyang parang hindi ito kumikilos ng normal. Baby? Bulong niya habang hinahaplos ang maliit na mukha ng anak niya. Parang namumutla ito. Dumoble ang kaba niya nang mapansin niyang parang hinihingal ito. Chang! Sigaw niya. Tumatakbo palabas ng kwarto habang yakap-yakap ang anak. Tia Elena, parang may mali sa anak ko. Nataranta si Tia Elena nang makita ang pamangkin niyang umiiyak. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hala, ano nangyari sa bata? Hindi ko po alam, parang hirap na hirap siyang huminga. Diyos ko, dali natin siya sa ospital. Sa bawat segundong lumilipas sa emergency room, pakiramdam ni Yan Yan ay mas lalo lang siyang hindi makahinga. Iha, kalma lang. Awat ni Tia Elena. Pero alam niyang kahit siya ay nag-aalala na rin. Ano po nangyayari sa anak ko? Halos hindi na makahinga sa pag-iyak si Yan Yan. Bakit po siya ganito? Lumapit ang doktor. Kita sa mukha nito ang seryosong ekspresyon. Kailangan natin gawin ng ibang lab test, sabi nito. Mukhang may kondisyon ng anak mo sa puso. Biglang parang may humigop ng lahat ng hangin sa paligid ni Yan Yan. Anong ibig niyong sabihin, Dok? Posible po kasing congenital heart disease ito, paliwanag ng doktor. Pero kailangan pa ng karagdagang tests para makumpirma natin. Para bang bumagsak ang buong mundo ni Yan Yan. Bakit? Bakit kailangan mangyari ito sa anak niya? Anong nagawa niyang mali? Sa kabilang dako, sa isa sa pinakamalaking simbahan sa Maynila, naroon naman si Alexander. Sa dulo ng altar, suot ang pinakamagarang suit. Handa na para sa isang kasalang hindi niya kailanman pinangarap. Ang kanyang bride ay naghahanda ng maglakad sa aisle. At ang buong paligid ay puno ng ingranding dekorasyon. Ngunit parang wala siyang naririnig, parang hindi siya naroon. Parang wala siyang maramdamang kahit ano. Mr. Chan, malapit na magsimula. Ani ng wedding coordinator. Binibigyan siya ng instructions. Just stay here and... Biglang lumapit sa kanya si Victoria. Ang kanyang loyal assistant. Hingal ito at halata nagmamadali. Sir, may natanggap akong tawag. Napakunot ang noon ni Alexander. Ano? Si Yan Yan nasa ospital. Napatayo si Alexander sa narinig. Ano? Bakit? Bitbit daw niya ang anak niya. May sakit ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alexander. Parang may dumagan sa dibdib niya. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang idagdag pa ni Victoria ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Sir, may nakapagbalita sa amin. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. Wala raw talagang ex na binalikan si Yan Yan. Biglang parang huminto ang oras nito. Ano? Ibig sabihin nagsinungaling lang si Yan Yan sa kanya. Ibig sabihin iniwan siya nito ng walang dahilan. Sir,
Tinawag siya ni Victoria at napalingon si Alexander. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang fiancé, handa nang lumakad sa altar. Sa likod niya, nakatayo naman ang kanyang mga magulang, nakangiti sa kanya, naghihintay ng pag-sang-ayon. Sa paligid niya, maraming mata ang nakatingin sa kanya. Mga negosyante, mga politiko, media. Ngunit hindi niya nakikita ang mga ito. Dahil ang tanging nasa isip niya ay si Yan Yan. Tumingala siya at huminga ng malalim. At sa harap ng lahat, naglakad siya pababa ng altar. "Alexander!" Sigaw ng kanyang ina. "Anong ginagawa mo?" Tanong ng kanyang ama. "Sir!" Tawag naman ng wedding coordinator. Pero hindi siya lumingon. Hindi siya nagdalawang isip. Habang nagugulantang ang buong simbahan, tuloy-tuloy siyang lumabas ng simbahan. Pilit siyang tinawag ng kanyang mga magulang pero hindi niya sila pinansin. Tanging ang salita lamang sinabi niya bago siya tuluyang nawala sa paningin ng lahat. "I am really sorry." Sa bilis ng kanyang takbo, halos hindi niya na maalala kung paano siyang nakarating sa kanyang sasakyan. Basta't ang alam lang niya ay kailangan niyang makarating kay Yan Yan. Kailangan niyang malaman kung anong nangyari. Habang nasa daan, walang ibang tunog kundi ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, huminto siya sa harap ng ospital. Sa loob ng ospital, si Yan Yan ay nakaupo sa isang tabi. Walang malay sa kaguluhang paparating. Hindi pa rin niya matanggap ang kondisyon ng anak niya. "Diyos ko, ano pong gagawin ko?" Mahina niyang bulong. Halos wala ng luha na mailabas. At biglang may pumasok sa kwarto. Napasapo siya sa bibig at sa gulat. Si Alexander, nakasuit and tie pa. Hingal na hingal at halatang tumakbo. "Alexander?" Tingnan siya ni Alexander na puno ng emosyon ng mga mata. At sa simpleng sandaling yun, naintindihan ni Yan Yan kung ano ang ginawa niya. "I'm here," bulong ni Alexander. Tinupunan ng tingin ng sanggol na natutulog sa hospital bed. Naglakad siya palapit kay Yan Yan. Pinunasan ng luha niya at saka mahinang buong puso niyang sinabi, "At hindi na ako aalis pa." Gumising ang buong bansa sa isang napakalaking balita. Ang kasalang dapat sana ay magbubukod sa dalawang pinakamalakas na Filipino-Chinese business empire sa Pilipinas ay hindi natuloy. Lahat ng pahayagan, TV networks at social media ay puno ng headlines tungkol sa kontrobersiya na pagtakas ni Alexander Chen mula sa sariling kasal. Billionaire CEO tumakas sa sariling kasal. Anak ng Chen family iniwan ang bride sa altar para sa isang Pilipina at anak nito. The Great Wedding Scandal, Alexander Chen tinakbuhan ng arranged marriage. Pero wala siyang pakialam. Sa kabila ng lahat ng ingay, intriga at galit ng kanyang pamilya, isa lang nasa isip ni Alexander, ang kalagayan ni Yan Yan at ang kanyang anak. Sa loob ng ospital, tahimik na nakaupo si Alexander sa tabi ng kama ng bata. Hindi siya umalis ni isang saglit. Gabi na, pero hindi siya natinag. Nakayuko si Yan Yan sa tabi ng hospital bed. Pinagmamasta ng kanyang anak na nakakabit sa mga dextrose at monitor. Halata sa mukha niya ang pagod, ang takot. Hindi niya akalaing darating ang araw na ganito, na ang pinakaiiwasan niyang problema ay magiging pinakamalaking laban ng buhay niya. Muli siyang tumingin kay Alexander na walang kahit anong senyales na aalis ito. "Ayusin mo ang buhay mo, Alexander." Mahinahong bulong ni Yan Yan. "Alam kong galit na galit ang pamilya mo." Pero hindi siya tinignan ni Alexander. Nanatili ito nakatutok sa bata. Tahimik at parang may malalim na iniisip. "I don't care." Sagot nito. Sa wakas, hindi ko kayang iwan kayo. Kinabukasan, dumating na ang resulta ng tests. Lumapit ang doktor sa kanila, bitbit ang medical report. Seryoso ang naging ekspresyon nito. "Handa na ba kayo marinig ang resulta?" Halos hindi naman makahinga si Yan Yan. Nararamdaman niyang hinigpitan ni Alexander ang hawak sa kamay niya. "Doc, ano pong sakit ng anak ko?" Tanong niya sa nanginginig na boses. Tumingin ang doktor kay Alexander.
Sir Alexander, mukhang pamilyar kayo sa kondisyong ito. Napakunot ang noon ni Alexander. Ano ang ibig niyo sabihin? Malalim ang pagbuntong hininga ng doktor bago nagsalita. Ang sakit ng anak ni Miss Yan Yan ay isang bihira ng congenital heart disease. Sa kasalukuyang medical records ng bansa, 3 pa lamang na itatalang may kaso nito. At ang pang-4 ay si baby. Natahimik ang buong silid. Biglang bumigat ang dibdib ni Alexander. Parang may tumamang sibat sa puso niya. Congenital heart disease? Bulong niya. Nabihira lang? Tumango ang doktor. May 3 ng recorded cases sa bansa. 2 ay babae at ang pangatlo, huminto ang doktor saglit bago dahan-dahan sinabi, Ikaw, Mr. Chan. Parang sinampal si Alexander ng katotohanan. Ang parehong sakit? Bakit pareho? Muling nagpatuloy ang doktor. Ang medical history ng pamilya ninyo ay may genetic link sa sakit na ito. Ang iyong ina at ang iyong lola ay parehong may ganitong kondisyon bago na ipasa sa iyo. At base sa aming pag-aaral, hindi ito napapasa sa ibang bata maliban na lang kung ikaw mismo ang ama. Halos mawala ng malay si Alexander sa narinig. Ibig sabihin, anak niya ang bata? Hindi siya makapagsalita. Tumingin siya kay Yan Yan na putlang-putla. Hindi rin makapaniwala. Hindi pwedeng. Bulong ni Yan Yan. Umiiling. Alexander, paano? Sa kabila ng pagkagulat, hindi pinalagpas si Alexander ang pagkakataong malaman ang katotohanan. Gusto kong siguruhin. Mahina niyang sabi. Gusto kong magpa-DNA test. Nag-alinlangan si Yan Yan, pero alam niyang wala siyang magagawa. Kinailangan nilang malaman ang totoo. 3 araw ang lumipas. 3 araw na puno ng kaba at pananabik. Nang takot sa kung ano man ang magiging resulta. Sa 3 araw na yon, halos hindi pa umalis si Alexander sa tabi ng bata. Mas naging maalaga siya. Mas naging mapanood. Mas naging emosyonal. At nang dumating ang DNA test results, tuluyan na nagbago ang buhay nila. Sa conference room ng ospital, nakaupo si Yan Yan at Alexander sa harap ng doktor. Hawak nito ang envelope na naglalaman ng sagot sa matagal ng tanong. Dahan-dahang binuksan ito. Kinuha ang papel at binasa. Base sa resulta ng DNA test, napalunok si Yan Yan at napapikit si Alexander. Ang biological father ng bata ay si Mr. Alexander Chan. Parang bumagsak ang mundo ni Yan Yan. Parang natigil ang oras. Tumingin siya kay Alexander na tila hindi pa rin makagalaw. Alexander, bulong niya. Nanginginig ang boses. Hindi naman sumagot si Alexander. Tumingala lang ito. Hinayaang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Anak niya. Anak niya ang batang akala niya hindi kanya. Anak niya ang dahilan kung bakit siya tumakas sa altar. Kung bakit hindi niya kayang iwan si Yan Yan. Anak niya. Ang bunga ng gabing hindi niya matandaan. Bumalik sila sa kwarto ng ospital at parehong tahimik. Si Yan Yan ay nakatingin sa kanyang anak. Ang puso ay punong-puno ng emosyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gulat? Takot? Saya? Tumingin siya kay Alexander na ngayon ay nakatayo sa tabi ng crib ng bata. May luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Pero hindi siya umiiyak sa lungkot. Umiiyak siya sa sobrang pagmamahal. Dahan-dahang hinaplos si Alexander ang maliit na kamay ng bata. Anak kita, bulong niya at halos hindi makapaniwala. Ikaw palang matagal ko nang hinahanap. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Walang pakialam kung may makakita. Sa pagkakataong yon, alam ni Alexander na hindi na siya magdadalawang isip. Hindi niya na kailangang magtago. Hindi niya na kailangang sundin ang utos ng kanyang pamilya. Dahil sa wakas, alam niya na kung sino ang mahalaga sa kanya. Hindi pa man lumilipas ang emosyonal na pagtanggap ni Alexander sa kanyang anak, isang balita ang muling nagpalakas ng kaba sa dibdib ni Yan Yan.
Alexander? Mahinang tawag niya habang pinagmamasdan ng binata na walang sawa sa pagyakap sa kanilang anak. Napatingin ito sa kanya. Halatang ayaw niya nang bitiwan ng bata. Ano yon? Tanong ni Alexander at bahagyang ngumiti. Huminga ng malalim si Yan bago nagpatuloy. Nandito ang mga magulang mo. Sa loob ng VIP lounge ng hospital, tahimik na nakaupo si Alexander habang katapat naman ang kanyang mga magulang. Si Yan ay nasa gilid lamang, kinakabahan. Hawak-hawak ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa upang pigilan ang panginginig. Ang kanyang puso ay bumilis ang pintig. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang galit ng pamilya ni Chen, lalo na matapos siyang itakwil ng mga ito. Ngunit sa mahalip na matinding galit, ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Luha. Luha mula sa ina ni Alexander. Alam na namin ang totoo. Alexander. Humihikbing sambit ng ina nito, si Madam Alice Chen. Alam na namin ang totoo. Hindi naman nakapagsalita si Alexander. Kahit siya, hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang biglaang pagbabago ng kanyang ina. Ang ina na siyang nagpilit na ipakasal siya sa iba. Ang ina na siyang humama kay Yan. Ngayon, umiiyak sa harap nila. Ma'am, anong ibig mong sabihin? Pinunasan ni Alice ang kanyang luha, pero hindi tutuluyang tumigil sa pag-iyak. Nagpaimbestiga kami matapos ang iskandalo sa kasal mo. Seryosong tumango ang ama ni Alexander. At alam namin ang buong katotohanan tungkol kay Yan at sa bata. Tumingin ang kanyang ina kay Yan. Ang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, iha. Napasinghap si Yan. Hindi niya naasahang maririnig ito mula sa ina ni Alexander. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya at bahagyang nanginig ang boses. Huminga ng malalim si Alice. Matagal na ako nagtanim ng galit sa'yo dahil inisip kong wala kang mabuting hangarin kay Alexander. Akala ko, isa ka lang sa mga babaeng gustong samantalahin ang yaman ng aming pamilya. Pumikit siya sandali. Pinigilan ang panibagong bugso ng luha. Ngunit matapos kong malaman ang totoo. Malaman kong tungkol sa anak mo, ang apo ko, napagtanto ko nagkamali ako. Ma'am? Bulong ni Alexander na halatang gulat. Tumingin si Alice kay Alexander. Puno ng sakit at pagsisisi ang kanyang ekspresyon. Patawarin mo rin ako, anak. Akala ko ginawa kong tama noong pinilit kitang pakasalan ng babaeng pinili namin para sa'yo. Akala ko yun ang mas makakabuti sa pamilya natin. Dahan-dahang yumuko siya. Niyakap ang sarili na parang bata. Pero ngayon alam ko na. Alam ko ng katotohanan. Ngayon alam ko ng batang yun ay kadugo ko. Diyos ko, Alexander, paano ko nagawang hamakin kayo? Hindi na napigilan ni Alice ang pagluha. Patawad, anak. Nagulat si Alexander. Hindi niya inakalang maririnig niya ang mga salitang yon mula sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang hinawakan ng kamay nito. Mom, ayos lang. Ang mahalaga ay tanggap mo kami. Nasaan ang bata? Tanong bigla ni Alice. Gusto ko siyang makita. Hindi niya nag-aksay ng oras si Alexander at dinalang kanyang mga magulang sa kwarto ng ospital kung saan nakahiga ang bata. Pagpasok pa lang nila agad na lumapit si Alice sa crib. Mula sa isang matapang na businesswoman, ngayon ay isang lola na humahanga sa maliit na anghel sa harapan niya. Dahan-dahang hinaplos niya ang noon ng bata at tumulo ang kanyang luha. Apo ko. Halos hindi makapaniwala si Yan sa nakikita niya. Ang babaeng noon ay matapang at matigas ay ngayon lumalambot sa harapan ng kanyang anak. Lumapit si Alice kay Yan. Hawak ang kamay nito. Iha, mahinang sabi niya. Patawad sa lahat ng nasabi ko sa'yo noon. Mas lalo pang nangilid ang luha ni Yan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi po. Ngunit hindi pa tapos si Alice. Ngayon na alam ko ng katotohanan.
Gagamitin namin ng ama ni Alexander ang lahat ng yaman at koneksyon ng pamilya namin para tiyaking gagaling ang bata. Naging mabilis nga ang kilos ng pamilya Chen. Sa loob lamang ng 5 araw, nakahanap sila ng mga world-renowned medical specialists para gamutin ang sakit ng bata. Sa tulong ng kanilang yaman at impluensya, nagdala sila ng mga eksperto mula sa iba't ibang mga bansa. Lahat ng posibilidad ay sinubukan. Lahat ng pinakamodernong paggamot ay binigay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat na nabawa sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi niya na kailangang mangamba kung paanong ilalaban ang buhay ng anak niya dahil ngayon may pamilya na rin sila. Habang pinagmamasdan ni Alexander si Yanya na karga ang kanilang anak, isang pangako ang kanyang binuo sa sarili. Hindi na kita iiwan pa. Lumapit siya kay Yanyan, marahang hinawakan ang kanyang balikat. Wala na makakapaghiwalay pa sa atin. Tumingin si Yanyan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Alexander, ngumiti siya at isang ngiti na punong-puno ng katiyakan. Mahal kita. At hindi ko nahahayaang mawala pa kayo sa akin. At sa harap ng kanilang anak at buong pamilya, isang bagong simula ang nagsimula. Mabilis ang naging takbo ng panahon. Sa loob lamang ng ilang buwan, dumaan si Yanyan sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Bilang isang ina, ang pagharap sa sakit ng kanyang anak. Ngunit sa tulong ng pamilya Chen, ng mga espesyalistang doktor at higit sa lahat ng pagmamahal at pananalig, isang araw natanggap nila ang balitang matagal na nilang ipinagdarasal. Magaling na po ang bata. Hindi napigilan ni Yanyan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Paulit-ulit niyang tiningnan ng doktor. Hinihintay na baka nagkamali lang siya ng dinig. Dok, totoo po? Ngunit, ngumiti ang doktor. Oo, Miss Yan. Base sa mga resulta ng huling tests, wala nang dapat ipag-alala. Normal na ulit ang kondisyon ng anak mo. Napahawak si Yanyan sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya namalayan na napaluhod siya sa sahig habang tahimik na lumuluha. Sa tabi niya ay mahigpit siyang niyakap ni Alexander. Narinig mo yon? Magaling na ang anak natin. Bulong nito sa kanya. Niyakap niya ito pabalik, mahigpit na mahigpit. Parang ayaw niya nang bumitiw. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming pagsubok, nakahinga siya ng maluwag. Isang linggo matapos makalabas ng ospital ang kanilang anak, isang tawag mula kay Alice Chen ang nagbigay ng bagong pagsubok kay Alexander at Yanyan. Kailangan mo humarap sa media, anak. Sa mga nakalipas na buwan, naging laman sila ng mga balita. Mula sa iskandalo ng biglaang pagtakbo ni Alexander sa altar hanggang sa pagkakadiskubre ng kanyang tunay na anak, ngayon gusto ng mga reporters ng kasagutan. Handa ka na ba? Tanong ni Alice kay Alexander habang nasa isang pribadong silid ng isang 5-star hotel kung saan gagawin ang press conference. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yanyan na halata namang kinakabahan. Tayong dalawang haharap. Bulong ni Alexander sa kanya. Hindi na natin kailangang magtago. Tumango si Yanyan, bagamat halata sa kanyang mukha ang kaba. Hawak kamay silang pumasok sa malaking conference hall kung saan naghihintay ang 12-dosenang reporters. May kanya-kanyang kamera at mikropono. Nagsimula ang flash ng mga kamera, kasabay ng malalakas na sigaw ng press. Mr. Chen, totoo bang iniwan mo ang kasal mo para sa babaeng to? Miss Yanyan, paano mo naakit ang isang business tycoon? Mr. Chen, sigurado ka bang siya talagang ina ng iyong anak? Halos sumabog ang dibdib ni Yanyan sa mga tanong na iyon. Pero hindi siya nagawang bitawan ni Alexander. Sa halip, hinarap nito ang mga reporters ng may determinasyon. Tama na! Sa isang iglap, tumahimik ang buong silid. Tinitigan ni Alexander ang lahat ng reporters na naroon. Matigas ang kanyang ekspresyon, puno ng paninindigan. Tama ng mga haka-haka. Narito ako ngayon para itama ang lahat ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang babaeng kasama ko ngayon ay hindi isang gold digger.
Hindi siya dumaan sa buhay ko para samantalahan ako. Sa katunayan, ako ang hindi nakakaalala sa kanya. Nagbulong-bulungan ang mga reporters. Hindi ko alam na 2 taon na palang nakalipas mula nang una kami nagkita. Hindi ko alam na siya ang babaeng nakasama ko sa isang masquerade party. Na siya palang babaeng bumago sa buhay ko. Hindi ko alam na siya palang ina ng anak ko. Isang bata na muntik ko nang hindi makalala dahil sa takot na idinulot ng aking sariling pamilya. Muling napatigil ang lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Alexander ang kamay ni Yan Yan at hinila ito papalapit. Siya si Yan Yan, ang ina ng aking anak at ang babaeng mahal ko. Parang nagimbal ang mundo ni Yan Yan sa narinig niya. Hindi niya inaasahang masasabi ni Alexander mga salitang yon sa harap ng buong mundo. Mabilis siyang pinahid ang kanyang mga luha. Ngunit lalo lang itong dumaloy nang makita niya si Alexander na dahan-dahang lumuhod sa harapan niya. Napasinghap ang lahat. Anong ginagawa mo? Bulong niya. Nanginginig. Ngunit hindi na siya naghintay ng sagot. Nakita niyang may hawak ng maliit na kahon si Alexander. At nang buksan ito, isang napakagandang singsing ang bumungad sa kanya. Yan yan. Malambing ngunit seryosong sabi ni Alexander. Gusto ko tang makasama habang buhay. Hindi lamang bilang anak ng anak natin kundi bilang asawa ko. Will you marry me? Doon na bumuhos ang luha ni Yan Yan. Sa loob ng ilang buwan natutuhan niyang mahalin ang lalaking ito nang hindi niya namalayan. At sa bawat pagsubok na pinagdaanan nila, hindi niya inakalang ito ang magiging wakas nila. Isang pangako ng habang buhay na pagmamahal. Napahugulgol siya bago tumango. Oo, Alexander, oo. Hindi nagtagal, ginanap ang pinakamagarbong kasal ng taon. Ang kasalang ito ay hindi lamang pagsasama ng 2 tao, kundi ang pagsasama ng 2 magkaibang mundo. Ang mundo ng isang dating Grab driver at isang CEO. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi mahalaga kung gaanong karami ang pera, kung gaanong kagara ang kasal, o kung ilang sikat na tao ang dumalo. Ang mahalaga, sila ay tunay na nagmamahalan. Sa harap ng altar, mahigpit na hinawakan ni Alexander ang kamay ni Yan Yan. Mahal kita. Ngumiti si Yan Yan, punong-puno ng saya. Mahal din kita. At sa harap ng kanilang pamilya, kaibigan at ang buong mundo, tuluyan nang naisara ang kabanata ng paghihirap at pagsubok. At nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang panghabang buhay na pagmamahalan. Makalipas ang 1 taon mula nang ikinasal sina Yan Yan at Alexander, tuluyan na nagbago ang kanilang buhay. Hindi lang dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil sa pagmamahal na bumuo sa kanilang pamilya. Ang dating simpleng buhay ni Yan Yan ay napalitan ng isang mundo na noon ay tila malayo sa kanyang realidad. Ngunit sa kabila ng ingrandeng mansyon, mamahaling damit at marangyang pamumuhay, nanatili siyang parehong babaeng handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa loob ng malawak na hardin ng kanilang mansyon, isang masiglang batang lalaki ang tuwang-tuwang tumakbo habang hinahabol ang kanyang ina. Aiden, dahan-dahan ng anak, baka matumba ka! Sigaw ni Yan Yan habang natatawa sa kanyang anak na 3 taong gulang na ngayon. Ang bata ay may singkit na mata at matangos sa ilong. Mga katangiang namana niya sa kanyang ama. Masaya namang nakikipaglaro si Aiden sa aso nilang si Mochi, isang golden retriever na bigay ng lolo't lola niya mula sa China. Sa hindi naman kalayuan, nakatayo si Alexander. Nakangiti habang pinagmamasa ng kanyang mag-ina. Hindi niya mapigilang mapabuntong hininga sa tuwing naiisip kung paanong nagbago ang kanyang buhay mula nang nakilala niya si Yan Yan. Mula sa pagiging seryosong negosyante na walang ibang iniisip kundi ang trabaho, ngayon ay isa na siyang responsableng asawa at ama. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang buo na siya. Nilapitan niya si Yan Yan, bitbit ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay. Para sa'yo. Gulat na tinanggap ito ni Yan Yan. Ano to? Buksan mo. Nang buksan niya ang kahon ay tumambad sa kanya ang isang simpleng bracelet
na may nakaukit na pangalan nilang tatlo. Alexander, Yanyan, at Aiden. Napangiti si Yanyan at hindi niya napigilang mapaluha. Mahal, ang ganda nito. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit anong mangyari, tayo ang pamilya. Ako, ikaw, at si Aiden, kayo ang buhay ko. Lumapit si Alexander at marahang hinawakan ang mukha ni Yanyan. At gusto kong ipangako mo sa akin ano man dumating sa atin, hindi ka na aalis sa tabi ko. Ngumiti si Yanyan at tumango. Pangako, mahal ko. Niyakap siya ni Alexander ng mahigpit, habang si Aiden naman ay masayang tumatakbo palapit sa kanila. Mommy, Daddy, look! I found a butterfly! Tumango sila at nakita ang isang marikit na paru-paro na dahan-dahang dumapo sa balikat ni Aiden. Para kay Yanyan, isa itong simbolo ng bagong simula. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, natagpuan pa rin nila ang tunay na kaligayahan. Kinagabihan, isang simpleng selebrasyon ang inihanda ni Alexander para sa kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa. Isang eleganteng hapunan ang inihanda sa hardin ng kanilang mansyon. May maliit na ilaw na kumikinang sa paligid at isang mahangin at maaliwalas na gabi. Habang magkatabi nakaupo sina Alexander at Yanyan, masaya nilang pinanood si Aiden na kinakain ang kanyang paboritong chocolate cake. Masarap, Mommy! Sigaw ng bata habang puno ng tsokolate ang kanyang bibig. Napatawa naman si Yanyan at Alexander. Dahan-dahan lang, anak. Mukha ka ng maliit na panda. Biro pa ni Alexander. Nakangiting tumingin si Yanyan kay Alexander. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na ang buhay natin. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Alam mo bang wala na akong ibang hihilingin pa? Natagpuan ko ng gusto ko sa buhay ko. Ikaw at si Aiden. Mahal na mahal kita, Alexander. Mahal na mahal din kita, Yanyan. At sa ilalim ng mga bituin, isang matamis na halik ang nagselyo sa kanilang pangako sa isa't isa na kahit anong mangyari, mananatili silang magkasama bilang isang pamilya. Ang dating simpleng driver na nagganap lang ng paraan upang mabuhay at ang dating seryosong CEO na akala niyang kayamanan lang ang makapagpapasaya sa kanya, dalawang magkaibang mundo na pinagbuklod ng tadhana. Ngayon sa kanilang harapan ay isang hinaharap na puno ng pagmamahal, kasiyahan at pag-asa. Ito ang tunay nilang happily ever after. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!